mga karag-karag, welcome back to my vlog. Isa maganda at mainit na umaga sa inyong lahat mula dito sa Lasak City. At ito na mga karag-karag ang ating pawuling menopausal unlimited fashion distraction look. O diba, mura jud ko diri karaang burikat mga karag-karag na wala ka customer. Pero dahil nga sa pagkachismosa na kuragan para sa pangkabuhayan showcase sa kaunlad ng aking ekonomiya, hahabol talaga ako sa mga ganap ngayon sa mga kandidata sa Miss Universe Philippines 2025 na kung saan katatapos ko lang panoorin yung pawuling ba yung tamang pronunciation. Kung mali ako mga karag-karag, comment down below dahil nakalimutan ko ba. Basta lagi yung maurag maudyo to siya pero I'm not sure kung saan nagpatalbugan ng pa-eksena galore yung mga kandidata sa pasasakyan ba sa wuling no to wuling ba kuragan ay mura naman ang angos kuragan dili. Basta comment down below mga karag-karag kung mali ako kakatul sa kong kilid. So nung nakita ko yung mga pa-eksena yung performance ng mga kandidata ay Iligan City, napansin na talaga siya. Finally, kung matandaan nyo yung mga last vlog ko, diba? Doon sa official photoshoot na mga kandidata sa MUPH 2025 na kung saan top 2 talaga sa akin si Atisa Manalo at saka si Iligan City. Dahil ang ganda naman talaga niya doon. Doon ko talaga siya napansin doon sa pa-official photoshoot na yun. So, at dahil nga dito sa kanyang naging performance mga karag-karag ay kumabog. As in kumabog talaga. Nung lumabas bitaw siya tapos bumaba siya sa hagdan, parang yung aura niya parang Ilin Adarna ba. Uy, ganda. Ang beauty ni Iligan City. I'm so happy na napansin talaga siya sa round na to mga karag-karag. Yung styling niya pumatok, swak sa kanyang bitaw. Ganda. Sana magpatuloy ito ng Team Iligan laban Bisaya. So, kasama niya si Sultan Kudarat, of course, Chelsea Fernandez at saka si Baguio. Sa round na to, sabihin man natin may mga ibang kandidatang nag-perform din pero sila talaga yung umangat din. Huy, si Laguna ba? Si Eloisa ba? Bigaon kaayo glawas ba? Yung tindig na Eloisa ba? Pastilan, galore jod, hindi mo talaga maana bitaw yung mata nimo kang Eloisa nga kay Laguna ba na. Grabe yung tindig ni Laguna. Uy, nang lalamon talaga. Pero sa round na to, ay, deserve naman ni ni Iligan City, ni Sultan Kudarat at saka ni Baguio ang top 3 na spot sa kanilang pa-awarding galore. O, diba? Pero yung mata ko kay Laguna. Saya lang hindi lang talaga masyadong nagpost-post bitaw si Laguna pero nung rumampa pagkabigaon galore. Impas oy. So umaariba na yung mga dark horse bitaw na nung una mga pa-event parang puro front runners lang, di ba? Tapos biglang bumulusok ng ay, may Iligan City pala, di ba? So abang talaga tayo nito sa final mga karag-karag, baka biglang mag-dark horse na naman ang maging winner nito sa Miss Universe Philippines 2025. Kung susugal ang MUPH sa mga veterana na kung lalong siguro maging maingay ang MUPH 2025 na ipapadala natin sa Thailand, di ba? So sa mga baguhan, kung sakaling mga baguhan na kandidata yung kukoronahan ng MUPH 2025 sa taon na to, alam natin na yung mga walahan ng mga fans, di ba? Sa lakasan ng mga fan base, naku, kawawa yung mga kandidatang mabash dahil nga hindi nanalo yung mga kandidatang may malakas na fan base, which is sa Thailand. Alam naman natin yung kalakaran ngayon sa Miss Universe organization, di ba, na pera-pera galore, business is business, di ba, kung sino yung makaraming benta, hala, pasok sa banga. So, ewan ko sa inyo mga karag-karag kung ano yung magiging reaction ninyo dito nga sa pagpasok ni Iligan City sa top 3 sa pa-event ng Miss Universe Philippines 2025. Nung magiging reaction yung mga karag-karag sa mga performance na mga kandidata. And thank you for watching mga karag-karag. At hindi ka pa nakapag-subscribe sa YouTube channel ko, don't forget to like and subscribe Kuragan Karag and hit the notification bell para updated kayo sa mga late na kaganapan sa mundo ng beauty pageant. And bye-bye.